bautismo ni Jesus at ni Juan, pareho lubog yun. Parehong lubog. Pero yung esensya, yung essence, ng bautismo ni Juan, kung sa spirit ay magkaiba. Okay, magkaiba. So ano po ba yung tawag sa bautismo ni Juan at ano po yung tawag sa bautismo ni Jesus? Sabi mo kasi magkaiba. So, ang bautismo ni Juan kay Kristo ay doon sa bautismo ni Juan doon sa mga tao na taga-Israel ay pagsisisi. ay yung bautismo ni Jesus. Bautismo ni Jesus sa Spirit, sa pangalan. So magkaiba. So sabi mo kanina magkapareho, ngayon magkaiba. Magkaiba sila sa kasi sa tubig at sa Spirit eh. Si Kristo sa Spirit, si Juan sa tubig. So, yung bang bautismo sa Spirit sa pangalan ni Jesus, wala na bang bautismo sa tubig yun? Mayroon. Oh, okay. So, sabi mo kanina kasi, ang bautismo ni Juan sa tubig, ang bautismo ni Jesus sa Espiritu. So, sabi mo, meron palang bautismo sa tubig ni Jesus. So, magkaiba pa rin o magkapareho? Kung sa tubig, magkapareho. Pero sa Spirit, wala naman si Juan binautismo mo sa Spirit doon sa binautismo niya. Okay. Ngayon, sabi mo, yung dapat bautismohan yung mga sumampalataya lang. Tama po ba? Ngayon, doon po sa yung inuulit ko po, yung sa Philippian Jacob po, na nabautismohan yung sa bayan, buong sa bayan. May mababasa ka ba doon na sumampalataya yung buong sa bayan? Basahin natin. Gawa, 16. At sa kanila ay sinalita nila ng Panginoon na pati ng lahat ng kasaysayan. At sila'y kanyang kinuha ng oras din yaon. At sila'y kinuha ng oras din yaon ng gabi. At hinugasan ng kanilang mga gatay at pagdatay dinautismuhan siya at ng buong sampayan. So, ang maliwanag, Sumampalataya, yung bantay sa bilang sa Pilipino. So yung sa bayan, may nagkakasa ka ba yung sumampalataya? Siyempre, sinabi dito ni Pablo, sumampalataya yung mga tao hanggang sa sambayan. Okay. Susunod na tanong. Tinatanggap ka kanina na ang typology ng water baptism ay circumcision. At bukod sa circumcision, yung tinatanggap ka kanina, si Moses, ang may typology ang baptism rin ng panahon ni Moses sa dagat. Yung tutang dagat na typology doon sa baptism, yung dagat ba na sinasabi ng panahon ni Moses, basang dagat o yung dagat? Dumalang sila sa dagat pero hinali ng pagano. okay. So, paano makaka-lubog kung yung dagat ay tuyo, dry sea? Yun ay tipo lang sa darating na panahon na ilulubog na sila. Tama, may tipo darating, pero yung paglubog yun. Okay. Tama na. Okay. Ayun. Ayun, ako na. Pero natal. Okay. Okay, so medyo naintindihan niyo po ba yung ang paksa ni Brother Romy. So wala ko muna ano ba yung relation ng baptism by Spirit sa sinasabi ko? Magkaiba ba yung baptism by water sa baptism by Spirit? Gusto yung sinagot na kanina sa mga litanya ng sagot ni Brother Romy.
nandoon din yung baptism by Spirit at baptism of by water doon sa bautismong iniuulit sa pangalan ng Jesus. So magkakareho. So ngayon, yung tinalagay ko kanina na baptism by Spirit, hindi immersion ito. At sa circumstansya ng pangyayari doon sa Philippians, nasa bilanggo, na nakabilanggo, paano mababautismo sila kung nasa loob ng kulungan? Wala namang ilong doon, wala namang batang doon. At bukod po sa Philippian jailers na sumampalataya, hindi lamang siya inabautismohan, kundi ang buong sambahayan. At kung babasahin po natin sa Acts chapter 16, verse 13 hanggang 15, bukod po Elijah, nabautismohan din ang kanyang buong sambahayan. Acts chapter 16, verse 13 hanggang 15. Ngayon, ito po may babasahin po tayo famous historian na nagpapatotoo po na ang household baptism ay common po during the early Christian church. Okay. At sino po yung kinabibilangan nito? Si Wiley Walker po sa kanyang expository prize on the book of Acts, page 129. Actually, si Wiley Walker po, apostolic Pentecostal, hindi pa naniniwala sa infant baptism. Pero hindi niya dinidiscredit na mayroong naganap na infant baptism. Ito ho. In the household baptism passage, the head of the house always begins with his household. But he and they are baptized, just as the head of the household escorted forth to the harbor with infants who were only passive participants, so also head of household were baptized with whatever infants were in their family. Some will argue that there may not have been any infant in the household mentioned in Acts. However, household baptism was evidently a common practice in the apostolic church. Aminado ang Whitey Walker, apostolic Pentecostal, umaamin na yung household baptism talagang practice na practice yun o isinasagawa during the apostolic church. Sumitas pa ng talata. See also 1 Corinthians chapter 1 verse 16. Okay, susunod na sentence. It must have happened thousands of times, often including infant. Ayan po, including infant. Kasama, ibig sabihin. Kasama. Ito si Wiley Walker. Kapareho rin siya. Mas Pentecostal ko yun. Mas Pentecostal ko si Wiley Walker. Hindi ako nagkakamali. So hindi naniniwala sa infant baptism, pero nang binsito siya, na maaaring kasama rito, yung sanggol. Kaya nga, ito may kapatid na ako na ang household o ito, pwedeng kasama ang sanggol, including infant. May collaboration sa history. Ngayon, ang patunayan na ang bigat ng patotoo na walang infant dyan, si Pastor Romy na po. Yan. Kasi, kung i-correlate po natin doon sa ginagawang pagtutuli sa Old Testament, si Abraham sumampalataya, yung mga head ng family sumampalataya, mga itinuli. Yung 8 days old, na pinagutas ng pagtutuli, sumampalataya na ba yun? Sumanggap na ba yun? Nakarinig ka ba ng Ebanghelyo? Pero bakit sinama sila? Dahil ang tipan ng pangako kay Abraham kasama sa kanilang mga inapo. At ang correlation po nun, nasa Acts chapter 2, verse 38 hanggang 39. Nandiyan po yung promise o yung pangako. Okay. Acts chapter 2. When Peter said unto them, repent and be baptized every one of you, mga mananampalataya yan in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So 39. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. So kung paano nakipagtipan si Abraham, kasama yung mga anak, kasama yung mga sanggol, mga bata, sa covenant of circumcision, ganoon din po,
sa baptism na yung mananampalatayang head of the household kasama po ron sa pangakong yun, sa pangakong tipan, yung kanilang mga anak. Yun po yung ano nun, correlation po nun. Kaya ang bigas ng patato, patunayan na bawal sa New Testament ng infant baptism kung may mabasa siya doon. O kung may mabasa siya na yung household na yun, walang sanggol na tinutuloy. Diba? At ito pa po, ang isa pang typology ng water baptism sa Old Testament, yung pagpunta ni Moises at ng mga Israelita doon sa tuyong dagat. Okay? Exodo 14:16. Pakibasa po. Exodo 14:16. 14:16. Okay. By lift thou up thy rod and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Tuyo tuyo, nahati. So nung nahati, yung gitna, wala nang dagat, tuyo. Ngayon, ano ang kinalaman nito sa water baptism? Unang Korinto 10. Hanggang 13. Himayin po natin ha. Dito kayo busin ng oras. Unang Korinto 10, hanggang 13. Wala. Wala muna. Subutan. Okay yan. Moreover, brethren, I will not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the clouds, and all passed through the sea. Sino po yung tinutukoy na yan? Under the cloud and passed through the sea si Moses. And we are all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Yan po. Yan po yung isa pa sa mga typological ng water baptism sa Old Testament. Okay? Na kung paano si Moises naglakad sa tuyong daanan na napapalibutan, na napapagitan ng dalawang magkahating dagat. Gayon din naman, dito sa New Testament, inihan ni Apostle Pablo na tayo nabautismohan kasama ni Moises sa ulat at sa dagat. So paano po masasabi natin immersion kung tuyo? Walang tubig sa gitna. Ano yun? Pupunta sila? Sa gilid? Ayun, ganyan sila? O kaya, babagsak sila sa ano? Lupa. Ay, kawawa. Bago papulo. So yun po. Yan, sasagutin ko nila yan. Yan yung mga circumstance. Yan yung sinasabing covenant theology. Okay, 1 minute na lang. Na ang covenant ng panahon ni Abraham nagpapatuloy sa panahon ng Kristiyano. Magkaiba na lang ng konsepto. Kung paano pagtutuloy sa Old Testament, sa New Testament, water baptism. Okay. So, inuulit na po. Nakipagtipan si Abraham, damay ang mga bata. Sumampalataya ang head of the household, ang pangako, damay, pati kanilang mga anak. Okay, time. After you close, 5 minutes conclusion. Okay, close. Time start. 5:30 start. Okay. Sige, ang tangka. Ang tangka. Yung si Mayor, magpapos na lang. Sige, paano lang?
Okay, okay. Sige, ikaw na muna sa 5 minutes for examination mo. Okay, okay. Nagiging naman ako sa kanya. Doon sa Acts 2:39, lahat ba ng children doon bata? Ay, lahat, children, bata. Kasi tumutukoy yan, kanina ba tumutukoy yan? Doon sa anak ng mananampalataya. Sino bang kausap si Pedro dyan? Yung mga tumanggap eh. For the promise is unto you. Sino ba yung you? Yung mga tumangampalataya, and to your children. So, pwedeng bata yan. Pwedeng iba. Basta anak. Children, pakalahatan yan. So, bata lahat yun. Yung subject ko, mga bata yung ano mo. Okay. So, yung sinasabi dito ay sa huling araw. Yung sa huling araw, yung sinasabi mo sa gawa to, yung dinagnan bang 120 may isang gulo para tumanggap ng Holy Ghost na dinuhos kanya o yan ay Isang talata. chapter 2 verse 17 Verse 17. Pero may sanggol kasi for you and for your children eh. Basahin mo yung basahin mo yung 29. Basta lang mag-iisip sa isang talata. Tandaan mo, yung isang sambahayan sumampalataya, hindi lamang siya ang nabautismuhan. Pati yung buong sambahayan niya nadamay. Marami akong talatang binasag yan. Okay, sinabi dito na yung 120 na naman tumanggap dito sa Book of Acts, tumanggap ng Espiritu. Yung tumanggap ng Espiritu, walang sanggol. Espiritu ng Diyos, yung baptism ng Holy Ghost. Pero napalayo na tayo, baptism ng water ng Yung baptism by Spirit at baptism by water, pareho lang yun kung patungkol kay Kristo. Nasa Gawa 19:4 hanggang 5. Okay, nabasahin ko. So, yung, ano ba yung tinatanong mo kanina, yung Acts chapter 2, verse 38? 17, di ba basahin ko yung 17? Kasi kung chapter 2, kasama doon yung sanggol ng mga ano na, doon sa Acts chapter 2, verse 37 hanggang 38. Acts 2:37, 38. Okay. Ano ba yun, Brother Luis? Acts 2:37. Ayun yung kanina na binuhos ng Diyos ang Espiritu niya sa jewel yun Tapos binuhos ng Diyos ang Spirit niya doon sa huling araw. So, ang tanong ko kanina, yan bang binuhusan May mga sanggol ba doon sa 120 lang yun Okay. Yung, ano ba yun, yung mga binuhusan ng Espiritu? Ha? Ano ba tanong mo sa baptism, no? Yung 120 may sanggol, Yung specific na 120 na tinutukoy dyan. Wala. So, specific na 120. Pero dun sa 37-38, magkaiba po yun. Okay. May 1 minute pa. 1 minute na lang. 1 minute. Tapos, May 1 minute pa pa, baka may isang tanong pa. tanong pa. 1 minute na lang. Wala na. Wala lang. Kasi yung tempo lang naman Sino yung muna, Brother Luis? dumaan sila sa tubig. Brother Mio, conclusion 5 minutes. So, kung titingnan natin talaga yung mga apostol, bago sila ng bautismo, kinausap muna at sumampalataya muna at bago bautismuhan. Kailangan turuan muna. Pagkatapos, kung siya'y a-agree na magpabautismo, magpabautismuhan. Katulad kay Felipe. Si Felipe ay isang servant Sa Gawa chapter 8, basahin natin. Chapter 8. Chapter 8, verse yung bating dito sa chapter 8, verse 34 hanggang 38. Sabi ito, at sumagot ang bating kay Felipe, sinabi, pinamanig ko sa iyo na kanino sa mga ito ang kanyang bang sarili o sa ibang sa mga iba.
at binuka ni Felipe ang kanyang bibig at nagpasimula sa kasulatan, sabi dito, nagsimula sa kasulatan ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At pagkatuloy sa daan ay sidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito tubig. Narito ang tubig. Ano makahadlang kung ako'y bautismuhan? 38. At ipinagutos niyang itigil ang karo at sila'y kapalumusong sa tubig si Felipe at ang bating. At kanyang binautismuhan siya. At nang magsiyahon sila sa tubig, ay ginagaw si Felipe. Ngayon, ito ay Old Testament bating, ito Hebreo. Kung infant na binautismuhan siya, hindi na ulitin bautismuhan ni Felipe. Di ba? Kung may infant na binabautismuhan, hindi na dapat babautismuhan ni Felipe at ni Pablo yung mga nagsisi sumampalataya. Amen? Yes. So, malinaw ang Bible na ang binabautismuhan, yung marunong makinig at sumampalataya at marunong magsisi. Amen. Kasi ang bautismo, tanda ng pagsisisi na sila'y nagkasala, lumabag sa batas. Yung bating, lumabag ba sa batas? Hindi. Masugid siya sa templo at doon siya nabubuhay sa templo. Bakit babautismuhan pa ni John kung nabautismuhan na ang iba? Dapat sinabi ng bating, binautismuhan na ako, hindi na ako kailangan, sasampalataya na lang ako. Di ba? Ilang taon na yung bating? Siguro 50 years na yun. 40 years na. So, dito sa New Testament, yung sumasampalataya at naaralan sa kanila bautismuhan ng tubig at pagkatapos yung Holy Ghost. Di ba? Sa pangalan ni Jesus na yun. Pati tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya ang bautismo sa bagong tipan, sa tubig, talagang lubog. Lulusong talaga, sabi malinaw, lumusong sa ilog, sa sapa. So, yun ang conclusion ko dito sa maging ang Mateo, maging ang buong Biblia ng New Testament, sila lahat ay nagsisi at nagpabautismo. Kasi kung hindi ka sumalang sa bautismo, sabi ng Panginoon, dapat mangyari sa atin ito. Kung si Kristo binautismuhan ng infant, hindi na uulitin ni Juan. Hindi na, di ba? O at hindi utos ni Kristo sa apostol, dapat ganapin lahat. So, yun po yung apostolic doctrine. Pagdating sa baptism ng water. Kasi ang water, simbolo yan na magsisi ang tao. So, yun lang. May gulang na ang sasampalataya at pabautismuhan sa Bible. Okay. Ito po, simple lang po conclusion ko. Unang-una, doon sa binasa ng Acts para sa David, hindi naman tayo tumututol na may binautismo ang lubo. Wala po tayo tutulog. At the same time, kung may binautismo ang lubo, meron din binautismo ang buhos. Kasi paano yung malulubog yung Philippine leader ka na sa kulungan na yun? So, magbasa ka ng talata na may ilog sa loob ng kulungan o may bathtub. So, napaka-imposible po nun sa sirkumstansya. At pangalawa po, wala po siyang nabasa sa Biblia na bawal bautismohan ang sanggol. Pangatlo po, hindi po na natutulan yung sinabi po doon sa Acts chapter 14 verse 13 hanggang 15, saka Acts chapter 16 verse 31 hanggang 34. Naging household po na tinutukoy doon. At kinolaborate ko po doon sa kakusa nilang Apostolic Pentecostal na maaaring may impact din pag sinabing household baptism. Hindi rin niya po natutulan yun. At sumunod, yung typology ng Old Testament sa circumcision sa dagat na pula, nung pumunta po doon si Moises, naglakad, na kinorelate po sa water baptism, na yun sa circumcision, maaari po na kasama po doon sa kung yung bata, na 8 years old, at doon po sa paglakad po ni Moises sa pulang
nasa to yung lupa, na imposible po magkaroon po ng immersion doon, hindi rin niya po natutunan yun. So mga tawid, tama ang immersion, at the same time, tama din ang buhos. Tama po ang baptism ng mga believers, tama po ang infant baptism. Yun po yung ano doon. Bakit? Si Lydia, sa Acts chapter 2, at sa Acts 16 verse 13 hanggang 15, sumampalataya si Lydia kasama pati nabautismohan ang kanyang buong sambahayan. Ang Philippian jailer sumampalataya, yung buong sambahayan niya, nabautismohan. Ang pangako ng Diyos na binanggit po ng ni Apostol Pedro, repent and be baptized for the remission of your sin. Kaninong pangako lamang po yun? Hindi lamang po sa believer, kundi sa kanilang mga anak. Okay. So yun po yung aking simpleng conclusion lamang po. At muli po, nagpapasalamat po ako sa ngayon po ninyong pagtanggap. Ang susunod po sa April 27, darating po dito si Pastor Marvin Pagabando. Okay, so sigurado na yun, naka-set na yun. Nag-message na ako, nagpauna na ako sa Facebook kay Benan, okay na si Benan. Welcome na lang daw. April 27 yun, linggo. So yun, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lang. Maraming salamat. Participation. Okay. So, ang may nagbibigay ba? Ganito. Bibigyan kayo ng 5 minutes testimony base sa inyong naobserbaran. Okay, ako una. Hindi pwede naman. Audience. Audience. I am audience. Ako nga, uunahan ko nga kayo. Brother Louie, pwede ba magtanong sa bago ako mag-MC? Total, ito testimony. Tanong lang ako, pwede? Brother Louie, pwede? Ano yung requirement ng Bible sa baptism? Ano ba ang requirement na hinihingi ng Bible nang ang tao ay bautismuhan? Yung requirement. Ano yung hinihingi? Meron po sa Bible po kasi may tinatawag na dalawang uri ng baptism, believer baptism at household baptism. Ano ba yung tinatanong mo? Ang tinatanong ko, anong hinihingi ng Bible? Kaya anong tinatanong mo, believer baptism o household baptism? Believers. Okay. Nagpapauna ko, sa believer's baptism, magkaiba po sa household baptism. So, dinistingin niya yung believer baptism. Pag sinabing believer baptism, ang requirement po sumampalataya. Sa household baptism, yung pangako po yan ng Diyos, doon po sa taong sumampalataya. Acts chapter 2 verse 38 hanggang 39. Kaya nung nabautismohan si Lydia at ang Philippian jailer, doon sa bahayan nabautismohan. So, dalawang uri. Pero, salamat sa tanong. Pero gusto kong gamitin. Salamat sa sagot. Ang kaisipan ko, kasi iniisip ko kagad, legit, buksan mo yung Acts 2:38. Acts 2, at ito yung ginamit kanina na ang infant baptism ay pwede. So, ano ba yung sinabi yan? Then Peter said unto them, repent. Yung salitang repent, pwede ba yung bata mag-repent? Infant. Pag sinabi mong infant, ano yung genuinan? Months pa lang po. Months pa. Hindi pa yan years, di ba? So, sa katagaan yan, kaya itinatanong ko, ano ba yung requirement ng Bible para ang tao ay siya'y bautismuhan? So, ang hinihingi ng Bible ay repent. hindi required, hindi kasali ba? Ano po ba sa 37? 37. When they heard this, they were pricked. Paano kayo nag-prick yung bata? Ganun kaya yun? Taas, 38.
Pakita natin yung talata kasi ang sabi ng Bible, study to show thyself approved unto men, the workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nakakita ba tayo ng household? Kaagad na. Okay, tuloy. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name. Sino yung tinutukoy na every one of you? Yung nag-repent. Yung may kakayanan mag-repent. Yung may kakayanan na mag-repent. So hindi kasama yung infant dyan. Pero alam nang nagsasalita dyan, yung mga mananampalataya, bakit sinama niya yung household? Automatic ba kaagad nung time na ano ay lahat sila talagang sa bautismuhan? Process yun. Process, bakit? Yung mananampalataya, makinig kayo, yung mananampalataya, meron siyang ginagawa sa pamilya niya. Yung ano po, isang mananampalataya, Yun nga, basahin natin ngayon. Italon mo sa 16:31. Kasi yun naman ang konteksto na ginamit eh. Kaya papakita din natin paano paggamit ng context. Acts 16:31. And they said, believe. May kakayanan ba yung infant? Wala. Hindi pa nakakaintindi yun eh. Malinaw ang reading between the lines. Hindi infant ang tinutukoy ka na believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Automatic naman. Alam mo, may daya pa teaching yan eh. Tanggapin mo si Jesus Christ ngayon. Langit ka na. Wow. Matuto yan ah. Meron yan ngayon. Pag namatay ka ngayon, pag tinanggap mo si Jesus Christ, Makamatay ka. according to the Romans 10:19, pwede natin pagbibatingin yan. Yan lang ang context. Paikutin natin ang Biblia yan. Pwede. Kangal. And they shall speak unto them, unto him the word of the Lord, and all that were in the house. Tuloy, kasi andin therefore, andito, and the same hour night was inscribed and baptized him in his house. 34. Saan yung household? Ay, 1 Corinthians 1:16, yun ang ginamit niya. Awin lang, Bridget. And his house. Household. House. Diba? Pero ano yung